Pag nahuli ko to, pogi ako. Fish on. Ito, nahulog pa. Ay! Yo mga kuys, kumusta? Medyo matagal tayo nawala, no? Medyo naging busy lang, tsaka pangit yung panahon. Pero ngayon, nandito tayo sa spot, ha? Pakita ko sa inyo. Ito yung spot natin. Isang malawak na ilog yan, na daanan talaga ng mga barko. Yan o, kita nyo, nakabangka, lapad yan. Pero ang i-spatan natin ngayon, dito lang tayo sa gilid. Kasi may nakita ako mga maliliit na isda dito eh. Yung isang dangkal lang yung laki ba. Maganda yung pang bait fish, pamain sa mga predator. Dyan lang sa gilid na yan. Balita taw-taw style lang tayo dyan. Tingnan natin kung makahuli tayo. Tapos pakita ko sa inyo yung setup natin. Simple lang yung setup natin ngayon. Traditional na setup lang. Ito yung setup na gagamitin natin. So yung ano lang, traditional na setup lang. So floater, tapos may maliit na sinker, tsaka maliit na hook. Yan. Yan lang. Pain natin, ito pa rin, traditional na bulate pa rin. Yan. Ganyan kalalaki. So pag ganyan kalaki pa, hatiin lang natin yan para medyo tipid tayo. So ayun mga kuya, samahan nyo ako. Try natin kung mahuli tayo yung araw. Rest day kaya fishing tayo. Let's go! So paglalagay lang yan mga kuya. Ito yung maliit na hook. Tapos huwain na pain nyo. Pag medyo malaki yung pain nyo, hatiin nyo lang. So tusok ng ganon. Yan. Tapos tusok nyo ulit. Kita nyo ba? Ako hindi eh. Yan, tusok nyo uling ganun. Yan. Tapos yung lawit na yan, patulin nyo na yan. Kasi maliit lang yung target nating isda eh. Pero kung malaking target nyo, pwede naman po. Yan, ganyan lang. Para isang sulpakan lang nila, hook nyo na sila agad, diba? So ito yung spot natin, yung pinakita ko sa inyo kanina. So dito daan-daan lang tayo maglalakad. Kasi malinaw yung tubig. Tapos yung mga isda, nandyan lang yung sa ibabaw. Ewan ko lang kung makikita nyo, pero nandiyan yung mga isda, ikita eh. So pag mabilis tayo maglakad o maingay, maririnig, ano na sila, matatakot na yun. Ngayon magdadive na sila pa idaling, hindi na natin sila aabutan. Kaya dahan-dahan lang tayo. Kasi pag may nakita tayong target, tsaka natin itataw-taw yung ganyan, tsaka natin itataw yung ganyan. So tara, lakad tayo doon hanggang sa may makita tayong prospect na pwede nating utuin na isda ba. So dito, ingat-ingat lang kasi kita nyo naman pag nalaglag ka dyan, swimming ka na talaga. So pag may dumaang mga barko pa, alon talaga yan ng malaki-laking alon. Kaya may chance na mabasa ka rin. Pero at least hindi ito yung ordinary na fishing na hindi mo kita yung target mo. Ang alam ko nga, ang tawag nila dito parang surface fishing na eh. Yung halos kita mo na yung isda, nakita mo na iti-take niya yung pain mo, tsaka ang bibiwaksin. So dito hindi mo siya hihintayin, halimbawa lalagay mo dyan, hindi mo siya hihintayin i-take niya kasi walang isda, ikita mo eh. So hanapin natin yung isda, natahimik lang tayo. Gayahin natin si Mark. Si Mark natahimik lang. Kuha na naman yung pain natin. Kailangan gindahan natin yung paglagay. Yung ano ba, sulpak lahat yan. Dito lang sila eh. Fish on. Ito, nahulog pa. Busit. Bawi. Diyan, natakasan tayo dun ah.
Hindi tumusok yung hook. Di bale, bawi tayo. Sana bumalik. Napuputol yung bulate ko. Pisyo na yun eh. Bono din natin. Huli na guys to. Sana, pisyo na talaga to. Bago pa mahulog ulit. Para siyang bangus ulit. Ang bait fish. Ay! Hirap hawakan. Yan. Subukan natin kung makahuli pa tayo ulit. Kaya, hinakagat na ulit. Nakuha yung bulate. Ang galing. Fish on mga kuys. Pangalawa. Medyo malaki to. Ay, makakula pa yata. Medyo malaki to kaysa sa una. Tignan nyo naman. Oh, sige. Diba, pinagpag lang yung sabon natin. Medyo malaki to. Ayan. Ang likot-likot mo. Napakita ko nga kita eh. Ayan, oh. Diba? Tara, balikan pa natin yung mga friendship niya dun. So, meron tayong dalawang nahuli. Sana dagdagan pa natin. Fish on na naman, pangatlo na to. Diba? Diyan ka muna. Diyan ka muna tumalon dyan. Kagatan eh. Ang kalaban lang natin dito yung alon. Kasi pag may dumaang barko, aalunin ng mga isda. Malilipat na naman sila sa ibang lugar. Tayo, hindi natatapat sa mukha nila eh. Kailangan matapat sa mukha eh. Kaya natin sinusubuan pa eh. Kami yung pagdigit na rin sa pain, lalapit lang to sa alis sila ulit. Yun yung nangyayari ngayon. Hindi talaga nila tinitake. Pero ito huli eh, diba? Isang magandang strike lang. Diba? Caught on cam. At nitisipat mo lang kung maganda ba yung bulati. So pang ano na to? Pang apat na to mga kuys. Hindi ko na alam gagawin dito. Yun o. Tara, balikan natin yung mga tropa nito. Sinong relate dito? Yung kagatan na tapos nabuhulang ka. Anak ng pusa. Nandun na yung mga isda, ikaw na lang hinihintay tapos nagkabuhol-buhol pa yung rig mo. O de wow, pagbalik mo ron wala na yung isda, di ba? Anak ng pusa. Ay mga kuys, naniniwala ba kayong kaya yung mga huli ng crab gamit ang taw-taw, pamingwit? Subukan natin Pag nahuli ko to, pogi ako. Ano, deal? Pag nahuli ko, pogi ako Oh. Fish on. Crab on. Si Mr. Crab. Oh. Brown crab. Ewan ko kung nakakain to. Pero mukhang hindi. Kasi ito niya na itsura. So balik natin siya. Babush. O diba? Kasi ganyan mga crab kahit ano kinakain yan. Hanapin natin yung target natin. Ata isda. Bira na yan. Nga pala mga kuys, kapag naramdaman nyo na oras na ng kagatan, yung sunod-sunod na yung nag-i-strike sa pain nyo, samantalahin nyo na yun. Kasi kadalasan yan, isa o dalawang oras lang tinatagal nyan. Meron nga kaming spot dun sa Mayani, sa bandang Pampanga yun.
So ang kagatan dun 11 lang hanggang alas 12. Umabot ka ng 12:01 wala nang isda. Kaya pagkagatan samantalahin nyo kasi walang forever eh. Mga kuys, medyo maliit to pero okay na to. Pampain lang naman natin yan eh. Basta yung alon, napalapit yung alon dito. So, kaya pag tataw-taw ka na ganyan, tapos may dumaang barko, ganito mangyayari. Whee! Diba? Ay! Diba? Wala na. Bulabog na yung isda. Oh. Oh. Yan ang thrill sa surface fishing. Ano huli isda dyan? Oh. Yun, alo na. Ito yung version ng boy bulabog. Masala na. Yan lang yan pag may dumaang barko. Reset ka talaga. Reset lahat. Hanapin mo na naman yung target mo. Pero yung pain mo nandiyan pa rin. Pero pag gano'n, ingat lang, hawak ka lang nag-iit kasi baka masama ka rin sa alon. Hulog ka sa dagat. Yung mga hoist, lumipat tayo sa cellphone. Nalubat yung GoPro natin. So yan, bilangin na natin yung mga nahuli natin. So isang klase lang yung mga nahuli natin ngayon. Parang ayan, yung karpa nila yata to. O parang banak, bangus. Pwede, hindi ko alam, basta yan, bilangin natin. So isa, parang yan yung pinakamalaki eh. Hindi ito, o parang yan nga. Dalawa, so may sugat siya. Tatlo, apat. Wala yung tatlo na yan, yan na yung pinakamalalaki nila. Yan, isang tangkal siguro. Yan. So itong iba maliliit na lang to. 4, 5, 6. So yan, hinga-hinga pa. So ang balak natin gawin dyan, pangpain lang talaga. So bait fishing lang. Balto sa maliit, ganito kalaki, pwede mo nang ipain ng buo to eh. Ilalagyan mo lang ng pang catfish hook dito sa ulo niya. Kasi yung ulo yung pinakamatigas na part. So dyan dapat. Pwede rin sa buntot. Pero ako sa ulo ko naglalagay eh. Kasi itong malalaki siguro, ano to eh, chop bait. Siguro sa ganito kalaki, 1, 2, 3, mga 4 na piraso na hati pwede nyo gawin. Kasi pag malaki masyado, mayat na ipain yan. Pero kung kumakain naman kayo ng isda, pwede naman siguro kainin to. Siguro ang bigat niya, higit 1 kilo na rin to sa 6 na piraso. Hanggang sa palengke, parang 100 tumpok o. Sige, 80 na lang. Yo mga kuys, yun, nawala na yung kagatan nila eh. Sumama na rin yung panahon, lumakas na yung hangin, tapos malamig na din. Kaya okay na yun, nakarami na rin naman tayo ng nahuli. Hindi naman kailangan sobrang daming huli, tsaka hindi naman kailangan sobrang laki. Ang importante dyan, nakapag-fishing ka kahit maiksing oras, nabigyan mo ng time yung sarili mo na mag-enjoy. Yun naman sense ng fishing, ma-enjoy mo. May kanya-kanya naman tayong hilig, diba? Iba nagbabike, iba nagmumotor. Tayo dito tayo napunta sa fishing. So yun ang importante, na may distract mo lang yung isip mo sa mga seryosong bagay ba. At least mabigyan mo yung time yung sarili mo na maging masaya. So ayun, salamat sa pagsama. Sa susunod ulit, salamat sa pagtambay mga kuys.